Hello guys, nagbo-board ako sa bahay kaya aalis tayo, day off ko ngayon. Pero alas ano na, alauna, mag-aalas 2. Okay lang. So itaray natin mangisda tayo ngayong araw na to para lang yung ma-enjoy ang aking sarili. Kasi straight ako pasok sa trabaho guys, 5 days. So thank you Lord kasi nakayanan ng aking katawan. Kala ko hindi ko kaya matumba ako or ano kasi 'di ba under observation pa yung ating katawan. Kaya ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakaya yung 5 days, pero yun nga lang masakit yung likod at namamanid yung aking likuran guys pag gising ko sa umaga at namamaos ako. Tapos okay naman siya, nagkaraoke ako, okay naman yung ngayon, okay na yung boses ko. At kunting dito, masakit yung aking mga braso, muscle. Ano lang siya. Natural lang masakit kasi mabibigat, nagbubuhat ng mga bagay-bagay dun sa trabaho, di ba? Kaya natural lang sumasakit siya, pero hindi siya masyado mild lang, mild. Kaya thank you Lord. Magpasalamat talaga ako sa Panginoon. Walang sawa. Papasalamat dahil ayan, binigyan na naman ako uli ng chance na makapagtrabaho kay nataihatag sa Pilipinas guys na kwarta kanang kinangkay. Di ba na sila kasabot pag watay kwarta no? Dili mo tuo. Di ba? So pero at least next year malapit ng December, January matapos na yung college ko. Hindi na ako ulit magpaaral talaga ng mga pamangkin kung sino-sino dyan. Sarili ko na nga atupagin ko guys. Kasi hindi natin alam ang buhay natin kay kailan tayo kunin, no? Na hindi naman tayo normal ang katawan natin, may dinadala tayong mga sakit na iwan ko, sabi nila itong diabetes hindi na daw to hindi na daw to gagaling sa ewan ko kasi yung doktor basta yun na lang, ang Diyos na lang ang bahala sa akin. Ayun ang kaya hindi natin alam talaga. Kaya yan, day off ko ngayon, bahala na tanghaling hapon na, short na siguro yung oras kasi magbibiyahe pa tayo galing dito ay 1 hour mahigit, or kung hindi siya traffic 50 minutes lang ang dating ko doon. Tapos magre-ready pa sa mga fishing road natin, mga bla bla bla. Bibili pa ako ng sa bilihan ng pangingisda doon, o magpalit patag mga chichiburuchi, o diba? O sige guys, kasi ang ganda ng weather at gusto ko talagang mangisda bago darating yung aking bisita kasi pakainin ko sila ng nanbanski at aji fry. Okay guys, tingnan yung babalitaan ko kayo. Masyadong maganda ang weather ngayon. Kaya masyadong yung aking mata ay iba. Nag-umpisa na yung kahon. So yun, sana hindi maraming tao. Diyan ako nakulong guys, kulay nandiyan sa my left side. Kulong ako ng 2 araw. Kinulong ako ng sarili kong asawa. Buti nga mabait ako, pinatawad ko pa rin. Dahil ayun nga, nagkaroon siya ng babae nung time na yun. Nagkwento na naman si Alma. Tapos tama-tama yung resulta sa hospital sa check-up ko ay masama din at tumawag ako sa China kasi doon siya na-assign sa China 3 years. Pinaalam ko sana yung aking sitwasyon sa resulta sa doktor, sa resulta sa aking medical check-up kasi nga yun nga may sabi may tumubo sa aking ganito ganyan. Ay nagpanik ako. Ayun, tumawag ako sa aking asawa sa China, ay babae yung narinig ko sa telepono. Kaya ayun, nagwala ako. Pag uwi sa asawa ko dito sa Japan ay nag-file ako ng
divorce. Kumuha ako ng divorce paper sa City Hall. Ayun, doon siya nagalit. Pinirmahan ko yung divorce paper, tapos pinapirma ko sa kanya. Pumirma siya, kaso umalis siya ng ayaw niya ibigay yung anak ko noong time na yun. Tapos umalis siya, kinuha niya yung divorce paper, pero nakapirma na siya. Tapos, ayun. Bumalik siya ng after 50 minutes. May dala na siyang 2 patrol car. Ang 2 patrol car na yun ay pumasok sa bahay, nakaupo ko sa misa. Kinausap ko yung anak ko kasi hindi, kung saan sasama, ganyan. Pumasok yung mga pulis, kinaladkad ako, binaliktad yung kamay ko at inangat pa yung katawan ko. Binuhat ako palabas ng bahay, sinakay ako sa patrol car. Hindi ako pwede mag-explain kasi ibabaliktad yung aking 2 kamay, masakit. Pag mag-explain ako, ang laki ng busis ng pulis, para akong magnanakaw, mamatay tao na sinabihan akong yung kumbaga pakunwari na sumigaw na umaklas yung ganon. Ayun sa niyunggo, baril na! Sabi niya ganon. Gusto ko nga, nakiusap nga lang ako na wag ibaliktad yung kamay ko kasi ang sakit. Tapos pwede hindi ako hawakan kasi ikukwento ko yung totoong nangyari. Ayaw ako i-explainan, ibinaliktad talaga. Kaya hindi na ako nag-iiyak na lang ako dahil masakit yung kamay pag ka, ibabaliktad niya yung kamay ko sa pulis. Hindi na ako magkwento. Dapat masaya tayo ngayon. Hindi na ako magkwento, guys. Naalala ko na naman. Kailangan kalimutan. Kaya nga tayo lakwatsa tayo ngayon, Alma, para makalimutan yung mga nakaraan, mga masakit na mga nakaraan. At hindi maalala, kaya nga lumabas. Diba? Tagal mo naman nag-sign bago ka Okay guys, maya uli Buti na lang hindi traffic at kalimutan na natin yung sinabi ko. Ang ko talaga, hindi pa talaga ako nakamove on sa mga pangyayari, guys. Mahirap talaga. Sasabihin ko sa inyo, guys, may sakit akong depression pero lagi akong kumakapit talaga sa Panginoon. Kaya ayan, nakarating ako ganitong taon. Dati noon malit pa yung anak ko, talagang lagi ako naglalaslas. Anyan, parang maano yung aking katawan pag nilaglalaslas ako sa kamay ko. Hindi lang 1, 2, 3 ganon. Makita ko lang yung dugo, ayan, matahan na yung aking ganun. Basta may depression ako, pero nagpa-check up naman ako. Siya ng time na yun. Maraming klase ng depression. Ang sa akin naman, kulang ng pagmamahal, kaya ganun. So, yun ang sabi ng doktor sa mental hospital. Kasi dinala ako ng asawa ko doon. Paggising ko, nandun na ako, hindi ko akalain na dinala ako doon. Maraming, nag-umpisa na naman sabi, hindi natin magkwento, doon na tayo magkwento sa ating pupuntahan ngayon. Kailangan masaya tayo at alisin yung mga nasa isipan natin ngayon. Kaya, ayan, decision ko ngayon na mag-lakwatsa para makalimutan yung mga nakikita ko sa mga mata, mga nababasa ko, mga nakaraan ko, mga mabait na nakaraan, guys. Kasi yun ang pagising ko yun kaya hindi ako makakatulog kagabi dahil yun ang mga nasa isip ko na naman, yung mga ginagawa ng asawa ko at pamilya ko. Kaya gabayan mo ako ngayon, Lord. Magpakasaya lang muna tayo ngayon, wag na tayong kung ano-ano. Okay. Nandito na tayo banda sa ating Saysayama. Malapit na tayo. Okay.
Malapit na tayo guys. Sana maraming isda at may parking area pa kasi red calendar ngayon. Alam ko pag mga holiday dito sa Japan, maraming mag-aasubi, mga ano, dadali nila yung mga anak nila mag-fishing. Diba ang daming ano, daming sasakyan. Tapos pagdating dyan sa may signal, memorize ko na talaga pagpunta dito. Ayan, ano tayo? Left. Hindi na ako dadaan doon susunod. Nahirapan ako mag ano, turn, U-turn. Kasi hindi nakikita masyado yung ano, light, yung traffic light nila. Diretso na lang ako sa sunod. Mamaya uli ne. Okay na lang, malapit na tayo. Malapit na tayo guys sa ating destination. Maraming sasakyan nga lahat. Red light pa. Yung traffic light. Pula pa yung traffic light. Sana marami tayong kuha ngayon. Tumutunog yung aking likod. Ay, Diyos ko. Ayan o, Singgo. Ang daming sasakyan ngayon. Uy! Akala ko pupunta sa akin. Diba? Katakot. Maya ulit. Dito na tayo banda guys. Bibili lang muna ako ng inumin. Baka kasi ano, dito sa Family Mart. Nagkaroon na ng Family Mart pala dito. Bili lang tayo ng inumin. Ang dami na palang ano dito, mga baha. Ang dami na pala dito mga bahay, oh. Bibili lang ako saglit dyan sa convenience store. Family Mart. Ayun, daming bahay na dito, oh, mga bago. Ito, nagbili na ako ng ano, onigiri. Rice bowl. Bili ako ng rice bowl. Papagutumin tayo mamaya, guys. Pagkain. Hindi na ako magbili ng inumin dahil meron pala akong tubig. Lagyan ko ng ice, sayang naman. Tara, nandito na tayo. Ate, sana Lord marami akong kuha. Fishing tayo. Ang aking kaligayahan. Fishing tayo. Diba? Bibili muna tayo dyan sa tindahan ni Aling Nena. Dito, tindahan ko yan ng mga ano ng isda. Ayan, nakabili na tayo. Ang daldal naman ni Ukasang. Nininburi dati, oh. Nakakuha nga sila mga isda nung Sabado da. Tama-tama yung ano yung mga Pinoy. Nakita ko nag-live yung tinuruan ko dito ba. Yung kapitbahay namin. Ayun nga. Kasi zoo to. Wala, hindi nakakuha ng isda. Nung nakaraan daw nung Sabado, ang daldal ni Ukasang. Ang dami daw, malalaki. Yun nga, nakita ko sa Facebook, nag-post sila, nag-live. Sabi ko, kasi nung nakaraan, nagpunta kami, walang kuha. Yun nga daw. Pati dun sa island, Shima, na yung pinunta namin, ito Shima, wala din. Ang daming uwak ka. Ay, ang daming tao.
Dal-dal yung kasang tinapos ko na yung kwentuhan namin. Marami akong dinala dito yung mga Pinoy. Ay marami nga nagpunta sila Dinala ko sila dito kaya alam na nila, sila na nagpupunta. Ay sana mayroong bakanting parking area. Switch. Ay, marami pala. May bayad dito sa parking area kasi. Dito sa gilid, hindi na. Ay, dito. Ay, dito na lang tayo mag-parking, Ayan. Dito tayo mag-parking, tika saglit. Malapit sa exit. Nang isda. Dito tayo sa malapit, hindi na sa malayo. Dito na tayo. Ayan. Ayan, meron pala sa alam, daming tao. Ayan, kita nyo guys. Daming tao, di ba? Uy, mag-enjoy ako. Tika saglit. Sana sana maraming ko. Parang ang dami kong dala. Gusto lang kuha Yata, nangista tayo. Ika sabi. Tayo ngayon guys. Tayo lang. Wala tayong kasama. Ito yung aking pangisda. Ay, wala tayong kasama. Mahirap. Tayo lang. Okay lang yan. Ay, marami din nga. Siya na. Tayo. Hindi na ako pupunta dun sa itaas. Ay, lumalawak na talaga siya dito. Sa sunod. Diba, kita nyo, ang dami. Kung maraming isda dito, dito na lang tayo, hindi na tayo aakyat. Ayan, diba? Ay, ang dami doon, check natin. Saka maaari mas Mada. Asuritiro. Ilipat ko yung sasakyan. Pwede pala dito. Pwede pala dito Papasok. Papasok yung sasakyan. Pasok kaya. Parang pwede yata. Pwede. Ipasok ko pala yung sasakyan. Pasok ko dito malapit. Ako sa itaas, Yung sa itaas, meron kaya?
Ipapasok ko yung sasakyan ko muna para hindi ako mahirapan mamaya. Doon banda, oh. Okay. Pwede naman siguro. Okay. Ayan, pinasok ko na dito. Malapit yung sasakyan. Meron kaya doon? Meron kaya dito? Wala. Santa? なんかメダカみたいなめっちゃちっちゃいやつがいた。なんかdoon siguro sa itaas. Sa kanan. なんか家にどこがあるとか。Ginamit ko yung aking mahiwagang bunganga, kinagat ko na lang guys, hiwagang ngipin. Meron ako dyan dalawang gunting. So saka ko naalala nung natapos ko nang kinagat yung pinuto sa ngipin ko yung ito. Ito ang pinaka matagal ayusin guys kasi pag bilisan mo matamaan yung kamay mo. Kaya kasi matutulis yung mga bagay-bagay diyan. At hindi pa ako masyado lalo na yung kamay ko ay iniingatan ko dahil bawal sa amin sa work na masugatan yung kamay. Bawal sa amin kasi naggumagawa kami ng pagkain sa mga pasyente sa ospital. Yun ang sistema namin sa work. Kaya dahan-dahan lang ako at iningatan ko talaga yung aking kamay. Baka matamaan ako. Trabaho ko pa naman bukas. Sayang din. Wala na tayo. Hindi pa tapos yung bahay ng aking kapatid. Yan.
Wala pang isda eh. Pero mayroong kuha doon sa iba. Ayun, mayroong kuha doon. Sugoy. Ayan. Ang daming tao, di ba? Pinakamaingay ang ano, siguro Vietnam gin. No. Doon din nakakuha sila. Yan. Pinakaingay ang Vietnam gin. Pinakaunang pinakaunang kuha. Maliit. Butiti. Fugo. Fugo. Chisay na fugo. Buti. Ito. Ne. Skater. May biglang lumapit sa akin at nakipagkwentuhan sa akin at ayan na parang feeling close na kaming dalawa. At ayun, nagtanong-tanong sa kung mga privacy, kung ano-ano. Ano daw siya, single daw siya, nag-iisa sa buhay. Ayan. Kaya ayan, kinuha niya yung fishing rod ko. Ayan, wala na akong nagawa kasi hinayaan ko lang. Tatawa na lang ako, dinaan ko sa tawa. Kasi kinuha niya at pinalitan niya ng ganyan. Eh, nakakatuwa naman. Pero ayun nga, hindi ako tantanan hanggang hindi nasira ng 3 bisis kasi nasira, ginawa niya paghagis niya ay nasabit sa bato eh. Ayan, nasira ng 3 bisis at kinain, nawala yung mga basket. Iwasi. Iwasi datta ne. Iwashi. Iwasi ga utosan ga. Are ga. Iwashi. Wow, Richie Johnny. Hala. Chichi. Dalawa yung nilagay ko, guys. Nakakuha ako. Ngayon, isang malaki at 3 maliliit. Ito malaki. Yung gito. Nijikan. Sanjikan? Sanjikan. Gito ni. Oo. Siya. Okay. Uuwi na sana ako. Ang dilim na. Mag-aalas 6. Mag-aalas 6. May delivery pa naman ako ngayon. Naglagay ako ng 2 fishing rod. Yun yung aking kuha. Sa wakas nakakuha. Matagal din. Gabi na ako nakakuha. Uwi na sila. Nandito na ako sa bahay, guys. Hindi ko pa nababa yung ating mga fishing rod at mga gamit sa pang fishing natin, guys. Pati yung isda na kinuha natin. Kumuha lang ako na diretso yung order ng aking suki. Magdi-deliver tayo ng paninda muna bago. Tapos uuwi. Tapos titignan natin kung ilang kuha natin ng isda. Kunti lang yung kuha natin ngayon. Teka, mag-deliver muna ako ng paninda. Alas 7. 7:20 ako nakauwi. Sa sunod, agahan ko na. Tagal ko kasi nag-umpisa Okay. Mamaya, titingnan natin, guys, kung ano-ano mag-deliver muna akong paninda. At nagbaon ako ng Mr. Chips kasi nagutom ako, guys. Diyan Mada. At mamaya uli. Ito yung ating kuha, guys. Good evening. Andito tayo sa bahay na. Tapos na ako nag-deliver. So, yan ang aking kuha. Ito. Sinama ko na yung maliliit. Iwasi. Maliliit na aji, mackerel. At ito yung malalaki talaga siya. Ayan, di ba? Oh. Malalaki. Malalaki talaga to siya. Oh. Di ba hindi tayo zero ngayon. Nakakuha tayo. Sobrang tuwa ko. Tanggal yung packet ko. Di ba? Ang fresco-fresco. Tula ko to bukas. Kaso wala na akong malunggay sa garden. Hello, among bibiyong. Yan ang kuha naming isda. So, linisan natin at itago.
na ilagay, lutuin ko or bukas ko na lutuin siguro. Kasi mag hotdog lang muna ako ngayon. Kasi napagod ako. Mabaglisan na pagkain lang. Ayan. O, diba? Kuha natin yan, guys. Malalaking plato. Ito yung lagi kong kinukuha noon. Yung maliit. Okay, thank you. Thank you, Lord, sa grasya. Thank you for watching, guys. At hanggang dito na lang. At hanggang sa muli. Mag-iwan lang ng bakas at after nyo mapanood ang aking full video at mag-iwan ng bakas sa mga gustong magpasuporta. Ayan, babalikan ko kayo. Kahit matagal yan, mabalikan ko pa rin kayo. Maghintay lang kasi busy ang inyong suking tindera at ang inyong hardinera. Johnny, bye-bye!